24/7 man kayo nagising, pero bakit di lahat? Panahon na para maging matalino ka. Huwag basta maniniwala sa mga salita. Wala ka nang no choice, hey. Madalas ko yan ang madinig, hey. Pati yung bahala na si Batman, kontento na sa higaan, sinasapinan ng banig. Wala bang pagbabago? O kasalanan ba ng tao? O kasalanan ng nasa katungkulan? Ow! Mahalaga ba tayo? Kasi parang di naman o magkano na ang kapiraso na papel na nagkalat na sa kalyong salita. Kwento na may dagdag bawas. Ilocos Sur! Hintay sa laban kan pasang bayan! Iti sumurudo nga presidente tayo ni Apo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anak ti Locanda agserbi para katatay amin data ni Apo Bongbong Marcos Jr. Kaya siyempre, retama na po, kadwa tayo, hindi ama tayo, League of the Municipalities of the Philippines President, Mayor Luis Chavit Singson, kadwa namin, hindi sumunod nga Vice Presidente tayo, Mayor Inday Sara Duterte! Anya di bukbuk ko! Ilocos Sur! Welcome to the Heritage Province of Ilocos Sur! Yan po mga kaibigan. Isuda po ti mga itaulo to kanya tayo. At ito yan ni Apo Mayor Inday Sara Duterte! Kaya ito'y mata na po. Tiyag balintong senator tayo, Secretary Mark Villar. Ito'y mata na po, Secretary Gibo Chudoro. Kaya siyempre, katwa tayo natin, ti ama, ti probinsya, ti gobernador tayo, Governor Ryan Singson! Naibagal daw kadatay amin! San kamay satay kati! Para ito sa muna ng presidente tayo ni Apo Ferdinand Bongbong Marcos! Kasama din, iti kailan tayo muna tayo, ti sumunod ng Vice Presidente tayo, Mayor Sara Duterte! Kasta tinabara nga parang pasakbay, panagayat, ti Ilocos Sur, para iti Team Unity! Kaya tatanda na makamagrugi tayo na po. Hintay namin initawag ko ti Makder, tayo po'y magsitayong lahat para tayong manalangin. At susunod po niyan ang ating yan lumang inirang para po sa ating lahat. Para tuloy-tuloy po tayo. Ito na ang simula ng pagbabago.
bata sa ating hirap pagkat parating na ang pag-asa nating mga Pilipino. Tayo po'y magsitayo, sir, ma'am, para sa ating panalangin. And then remain standing for the Philippine National Anthem. Our Heavenly Father, holy and powerful, alive and true, we believe in you and we recognize your presence in our midst. We adore and praise your mighty deeds and excellent greatness. Thank you for the strength that you gave us today and for your love that never fails. We ask that you make us a people after your own heart. Teach us to live according to your will and for your kingdom. Lead us into the way of the righteous and help us resist every evil deed. Help us in today's activities and tasks heartily and safely. Protect and hide us under your mighty wings. Your faithfulness is our shield, and your truth is our refuge. Unite us today with your love and help us to have the spirit of kindness and love towards one another. Grant us your mercy, compassion, and favor today in our lives. And strengthen our bodies, minds, and souls so we may give to you our best today. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Maraming salamat. Pwede na po tayong umupo, sir, ma'am. At ngayon, kapiling na natin dito ang mga, syempre, talagang magsisilbi sa atin. Sulit nga naman ang tiwala natin sa kanila. Una na ating mapapakinggan, masipang magtrabaho para lahat magkatrabaho. Ating tawagin ng pakinggan, Senator, yan mga kaibigan, para sa ating lahat dito sa Ilocos Sur, Secretary Mark Villar! Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa buong unit team. At nagpapasalamat po ako sa Singson family, of course, under Governor Mayor Chavit Singson. Maraming salamat po sa inyong pagsusuporta sa lahat sa buong unit team. Sama po yung buong pamilya of the Singson family. Maraming salamat po. Ryan, Ronald, Dolphin, maraming salamat. At syempre po, lahat po ng ating mga senators, and of course, ang ating susunod na Vice Presidente, Sara Duterte, at syempre po, ang ating susunod na Presidente, Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ako, sa ngalan po ng aking pamilya, nagpapagod-night, Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ako, sa ngalan po ng aking pamilya,
nais ko po magpasalamat sa lahat po ng taga Ilocos Sur dahil nung tumakbo si Papa, hindi sinuportahan nyo siya. Nung tumakbo ang nanay ko, sinuportahan nyo siya. Kaya malaki po ang pasasalamat ko po sa inyong lahat. Maraming salamat. Baka nakilala nyo po ako dahil sa Build program ng ating Pangulo, President Duterte. At marami po tayong projects dito sa Ilocos Sur, ang ating mga bypass, yung Bantay San Ildefonso, marami po. Pero dadagdagan pa natin ang ating mga projects dito sa Ilocos Sur. Lalo na pag nanalo po ang ating Presidente at Vice Presidente. Dahil ako po, naniniwala po ako na sila lang ang may kakayahan na ipagpatuloy ang programa ng ating Pangulong Duterte. Si BBM, President BBM at Vice President Sara Duterte. Kaya ako po, nais ko magpasalamat po sa inyong lahat at talagang iba talaga ang mga Ilocano magmahal. Kaya nakakataba ng puso. Maraming salamat po. Mark Villar, number 62. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, Secretary Mark Villar. Okay, tama-tama, nandito na po sila. At ito, yan, dito lang ako para mas malakas pa ang sigaw nating lahat. Pagsuporta natin sa Team Unity. Okay, ngayon tawagin natin ang, syempre, ang nagsisilbi sa ating lahat, ang ama ng probinsya, Gobernador tayo, Governor Ryan Singson! Thank you, Joey. Amo namin na po, kablawan kayo itinaimbag nga oras, kaya nagyaman na unay, tikadayot at tangal daw. Let us all welcome Lakas CMD and Hugpong ng Pagbabago Chairman, ang Vice Presidente ko, ang Vice Presidente nyo, ang Vice Presidente ng Ilocos Sur, walang iba, Vice President Inday Sara Duterte. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Una po sa ating Governor Mayor Chavit Singson, sa ating pong Governor Ryan, sa ating Vice Governor, sa ating Congressman, sa ating mga mayors, Vice Mayors, councilors, board members natin, sa ating mga barangay kapitan, mga kagawad, at sa ating mga BHW at iba pang barangay functionaries. Naimbag na aldaw sa inyong lahat. Sabi ni Senator Mark Villar, kakaiba daw talaga magmahal ang mga Ilocano. Ay, totoo po yun. I was not born an Ilocana, pero I gave my heart to an Ilocano from Paway, Ilocos Norte. Kakaiba dahil sa sobrang bait niya, siya yun na nagbabantay ng mga anak namin ngayon nandoon sa Davao. Maraming salamat, mga Ilocano, sa inyong mainit na pagtanggap sa amin dito. Maraming salamat po sa oras at oportunidad na ibinigay ninyo sa amin ngayon na makasama kayo at makapagbigay ng mensahe para sa inyong lahat dito sa Ilocos Sur. Ang unity team po, meron po kaming 11 senators at isa-isahin ko po sila para sa inyo ngayong araw na ito. Una po, si Senator Mark Villar, Senator Gibo Teodoro, Senator Dante Marcoleta, Senator Harry Roque, Senator Herbert Bautista, Senator Lauren Legarda, Senator Larry Gadon, Senator Mig Zubiri, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Gringo Hunasan, at Senator Jinggoy Estrada. At ang pang-12 po namin ay si Senator Robin Padilla. In the flesh. Ang galing ng timing. Ayos sa timing eh.
Mamaya, kakanta siya para sa inyong lahat. Bakit po unity ng Bongbong Marcos at Sara Duterte? Dahil po, gusto namin bigyan ng muka ang kasabihan natin na in unity there is strength. Gusto natin ipakita sa buong mundo na malakas ang Pilipinas dahil nagkakaisa tayong lahat. At ang unity din po ang may commitment na ituloy ang mga reforma na nasimulan ng Duterte administration. Ang Build program o infrastructure development ng ating bansa at ang pagsugpo ng iligal na droga. Ako po, dala-dala ko po ang turo ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho doon sa aming syudad ng Davao, sa aking pagsisilbi, pantay-pantay ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat Pilipino. Lahat pare-pareho. Ang amin pong pamilya, meron pong malaking utang na loob sa inyong lahat dahil sa pagmamahal at suporta na ibinibigay ninyo sa amin. Si Pangulong Duterte po nagpapasalamat sa inyong lahat at gusto niyang malaman na sa pagtatapos ng kanyang termino ngayong Hunyo ay nasa puso niya po ang pagpapasalamat sa lahat ng mga Ilocano. Ang aming pong pamilya, merong malaking utang na loob sa inyo sa pagmamahal ninyo. Ang bayad po ng aming pamilya ay ako at ang aking pangako na meron akong tibay at puso na gagawin ang lahat sa aking trabaho para po tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating minamahal na Pilipinas. Mahalin po natin ang Pilipinas. Mabuhay ang Ilocos Sur! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Sukran, Diyos ti Agnina, tagang salamat, maraming salamat. Ang ating Vice Presidente, Mayor Inday Sara Duterte! At ngayon, susunod naman na nating pakinggan, galing at talino sa Senado. Kailangan natin siya, Secretary Gibo Teodoro! Iti madaydayaw apo nga ammo tayo nga leader iti probinsya ti Ilocos Sur awan sa bali no diket ni Apo Luis Chavit Singson apo iti ninong ko apo nga ama ti probinsya tayo ni Apo Ryan Singson apo siyak tininong na iti kasar. Agraban apo iti miyembro ti Singson family ken na dumadumapay nga opisyales atoy ti sumaruno nga Vice Presidente tayo ni Inday Sara Duterte ay ayatek kakailan ditoy probinsya tayo ti Ilocos Sur na imbag aldaw ti tunggal may sa kada kayo apo ngawan labas. Naibkas ko apo iti kalman. Iti keddeng apo ti pagilyan. Haan laeng apo insungbat. No dikat impokkaw ti kakailyan tayo iti suabi na pagilyan apo nakatultulang apo ti panagpukkaw da ket keddeng da apo BBM Sara sigurado na apo awanen. Intay orayan lang nga po ti proseso tapno iti kasta awan maibaga no siya sinoma na po kaditay respeto iti linteg. Ngam apo awan makasupyat
ti panakatugaw da kasumurno nga presidente ken vice-presidente ti Pagilian. Inakalain da ito'y gundaway. Ngagyaman ken nagpasalamat kanyada. Haan para ipinakapili da, apo, kanyak kasmay sa nga miyembro ti BBM Sara Unity no diket agpasalamat tadakkel ti sakripisyo ti itidda kanya tayo agsipod tayaten ta ti BBM ken ni Sara. Ammuda apo dakkel unay ti parparikot nga sangsangwenda ngem no dida sumango isudalaeng apo ti adda kabalinan nga agkay-kaysa iti so amin nga Pilipinas tapno iti kasta apo mabangaran maagasan tinaduma-duma pay nga problema iti masakbayan. Isot gapo na apo daytoy nanumunga anak yo dayaw ko nga makatulong kanyada. Tulong kanyada. Ti amin nakabalinak itid ko tapno iti kasta apo ti panagayat iti Pilipino ti rembang ti Pilipino nga gobyerno tapno makatakder tayo apo mapasamak iti panakatugaw da. Daytoy apo tinanumo nga anak yo ni Gibo Chodoro number 57 iti balota handa kong mamalipatan nga ibotos intono sumarono nga maya 8. Diyos ti agina tapno manayunan pay titimek ti amyanan sa di Senado. Agyaman kami, Secretary, Senador, ayan, Gibo Chodoro. Iisa lang ang sinisigaw ng sambayanan. Magkaisa para sa bayan. At nandito na ang susunod na Pangulo natin. Let's welcome, pasangbayan tayo, ni Apo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anyati Bukati Ilocos Sur! Sabuyotin tayo, ayatin tayo. Dahil ito di panagserbi, iti Team Unity, nga itadaluan, ti Presidente tayo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Katatan ti sumunodong itay denggen. Awan ti sabsabali kanya na. Iso nga intay tulutsunod yung Senado. Intay denggen ni Apo Rodante Marcoleta. Naimbag nga aldaw kada kayo, amin apo. Kahit hindi po ako Ilocano, kagaya po ng sinabi ng ating kagalang-galang na Vice President Inday Sara, ako rin po, kagaya niya, ang pinakasalan niya ay kaisa-isang babae sa kanyang buhay ay isang Ilocana. Ako po ay humaharap sa inyo ngayon kasama po ng BBM Sara Tandem. Naniniwala po ako sa kilusan na kanilang inilunsad sapagkat ang kanilang kilusan ay nakabatay po sa tunay na pagkakaisa. Wala po kasing mabuting paraan o mabuting solusyon para maibangon natin at tuloy-tuloy ang pangunlad ng ating bansa, lalo na po ngayon na ito'y dumaan at dumadaan pa sa napakalaking pagsubok sa kanyang kasaysayan. Hindi po ako nag-atubuli. Bibihira lamang po ang pagkakataon na mabigyan ng pagkakataong makapagsilbi sa ating mga mamamayan. Kailangan po kasi nating ituloy ang magagandang programang inilatag ng Duterte administration. Kaya nung ako po'y inalok niya na sumama, tinanggap ko po
ito po'y mabuting pagkakataong makapaglingkod sa inyo. At ginusto ko rin pong sumama sa BBM Sara Tandem sapagkat ito lamang ang kilusan na nagtataglay ng diwa ng pagkakaisa, ng tunay na pagbibigayan at pag-uunawaan ng mga Pilipino. At dahil dito, naniniwala po ako, magtatagumpay po tayo. Marami pa po tayong dapat gawin. Pagsisikapan po naming ibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Kailangan po nating location sapagkat sumadsad na po ito. Hindi po tayo papayag na mangulelat ang ating bansa sapagkat ang ating mga kabatang mag-aaral, sila naman po ang pag-asa ng ating bayan. Kailangan din po nating pataasin ang produksyon ng pagsasaka sa bansang ito. Sa mahabang pagkakataon, sa mahabang panahon, hindi po natin nagawang iangat ang kalagayan ng magsasaka at mangingisda. Sayang po, sila po ang tutulong sa pagkukunan ng pagkain ng ating bansa. Kailangan din po nating mailatag ang mga pamamaraan kung paano maihanda natin ang ating bansa sa mga dumadaan na mga kalamidad at mga bagyo. Para sa ganun, ang epekto nito ay hindi masyadong maramdaman. Pagsisikapan po namin na ma-address po natin ang korupsyon sa ating bansa sapagkat kahit gaano po ang sipag, kahit gaano po ang pagsisikap ng Pangulong Bongbong at pangalawang Pangulong Sara Duterte, mahihirapan din po kung ang korupsyon ay mananatili. Ang Bongbong Sara na tambalan, sa Bongbong Sara na tambalan, tapos na po ang halalan. Ang kanila pong mga piniling senatoriables na lang ang nakikiusap sa inyo para itawid po ninyo sa Senado. Ang mga ilan po ay nandito ngayon. Gibo Teodoro, Harry Roque, kaalis lamang po ni Mark Villar at ang inyong lingkod. Ang bilang ko po sa balota ay 4-3. Sagisag ng pagmamahalan ng mga Pilipino. Pakiulit nyo nga po yung bilang. Pakiulit nga po yung bilang ko sa balota. Dante Marcoleta po. Hindi sikat, ngunit maglilingkod ng tapat. Salamat po. Maraming salamat po. Yan, Dante Marcoleta sa Senado. At kasama rin po natin ating Vice Governor Jerry Singson at ang mga board members po natin ng probinsya ng Ilocos Sur. Yan, pwede po tayong tumayo para makilala po tayo. Yan, sila po. Maraming salamat at susunod naman, kung aksyon ang kailangan, sa Senado natin siya iluklok. Siyempre, ang action man sa Senado, spokesman, yan, Harry Roque. Mabuhay po ang Ilocos Sur! Gusto niyo bang magsayaw? Gusto niyo bang magsayaw? Pero lahat kayo sasayaw. Halika. Tayo lahat. Dance instruction. Maya-maya sisingilin ko kayo tagpipiso. Okay? First step, cross. Open. Cross, open, side. Tapos, 1, 2, 1 and 2. 1, 2, 1, 2, 3. Kaya na ba yan? Maestro, ulit. Doon sa may salita ni Presidente. Okay? Ulit, doon. Naku, nahubo pang tanong ko. Baka mamaya mag-burles ako dito. Ma'am, baka mamaya maninigit pa ako ng admission fee. 1, 2, 3, go! Cross.
1, 2, 3 na ba? One, two, three. Yan, maraming salamat. Vegan. Alam niyo po, sana masabi ko ako'y taga-vegan. Pero yan po'y kasinungalingan. Ang masasabi ko lang, kalahati na aking bilbil ay vegan longganisa. Mabuhay ang vegan langgunisa. At mabuhay ang kalahating bilbil ko. Nagagalak po ako na makabalik sa paborito kong syudad sa buong Pilipinas. Napakaganda po ng vegan at napakaganda ng kababaihan dito sa vegan. Kaya naman si Gov. Manong Chavit Singson, in love na in love sa mga taga-vegan. Siyempre, binabati ko po ang susunod na presidente na akit sa kababaihang vegan pero natatakot kay Madam Lisa Bongbong Marcos. Ang susunod na vice-presidente, ang Agila ng Davao, Inday Sara Duterte. Nandito rin po ang ating kamukha, kasing cute, ang inyong Governor Ryan Singson. Nandito rin po ang ating congressman ng unang distrito. Palakpakan natin! Nandito rin po si Majority Floor Leader Martin Romualdez. Wala na ba ako nakalimutan? At ang mga kasay, nako, ang aking kasing katawan. Habang siya po'y nag-eksersisyo, kumakain ako, Chairman Benher Abalos. Alam niyo po, nagagalak ako nandito dahil ang mensahe natin, pagpapatuloy po natin ang lahat ng mabuting programa ng ating presidente. Nagpapasalamat po ang ating presidente dahil dito po sa Ilocos Sur, number 1 ang Duterte. Pagpapatuloy po natin ang pagtaguyod ng kalusugan. Bagamat naisulong na po natin ang libreng paggamot at libreng gamot, sisiguraduhin natin po ng banta sa pagpapatupad ng universal healthcare ay mawawala, lilinisin ng PhilHealth kung kinakailangan, bubuwagin ng PhilHealth, papalitan ng National Health Service, nang ganon mawala ang korupsyon sa PhilHealth. Tataguyod po natin ang karapatan ng lahat ng pagkaroon ng pagkain. Tataguyod po natin ng zero hunger beer. 7 taon matatapos na po ang pagkagutom sa Pilipinas. At importante po ang tubig. Back to basics tayo. Kalusugan, pagkain na tubig. 7 taon din po para magkaroon ng malinis at ligtas na inuming pantubig ang lahat ng Pilipino. Pero ang pinaka-importante po, lahat ng bagay makakamit natin. Pero sa panahon po ng pagsubok, sa panahon ng pandemya, hindi po tayo magkakaahon kung hindi magkakaisa. Kaya po ako naririto kasama ang unity team dahil sa tingin ko, panahon na magkaisa, Bongbong Marcos for President. Inday Sara Duterte for Vice President. Mabuhay po ang Ilocos Sur and magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat. Ayan, spokes. Ayan, Harry Roque, action man natin sa Senado. At ngayon naman, ating pakinggan sa Senado, ating aasahan, si Attorney Larry Gaton. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon na mga taga-vegan Ilocos Sur. At hindi lamang vegan ito, no? Buong Ilocos Sur pa lang. Nagpapasalamat ako, of course, sa aking mga kaibigan dito, si Gov. Ryan, sa mainit na pagtanggap ninyo dito sa amin. At of course, si Manong Chavit Singson, na talaga namang napakainit din ng pagtanggap sa amin. Ako ay nagagalak na nandito ako at muling humarap sa inyo sapagkat
nung mga nakailang araw lamang ay marami akong dinalaw na mga munisipyo dito at kayo ay nakaharap ko rin doon. Ako ay nananawagan sa lahat sa atin dito na suportahan ang BBM Sara Uniteam sapagkat itong halalan na ito ay napakahalaga sa atin. Itong halalan na ito ay hindi para kay BBM. Hindi ito para kay Inday Sara. Hindi rin ito para sa mga senatoriables. Kundi itong halalan na ito ay para sa kinabukasan ninyo, kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Sapagkat ngayon ay nakaranas tayo ng matinding problema, matinding krisis na dala ng pandemya. Marami ang nawalan ng trabaho, marami ang pinauwi galing sa abroad na nawalan din ng trabaho. Bagsak ang ating ekonomiya. Malaki ang ating pagkakautang na dapat na bayaran sanhi ng pandemya. At yan ay malaking problema na ating susuungin kung hindi magaling ang ating mga pinuno ng bansa, tayo ay lalong malulugmok. Kaya kinakailangan natin ng mahusay, magaling, matalino, malawak ang eksperyensya sa gobyerno at tapat ang hangarin na maglingkod sa bayan. At yan ay walang iba bilang presidente, si Bongbong Marcos. Ako ang pagkakakilala ninyo at ang kailangan din natin ay isang katuwang ng ating presidente. Isang magaling at mahusay na lingkod bayan na talagang tunay na nagmamahal sa Pilipinas. At yan ay walang iba kundi si Inday Sara Duterte. Kaya kinakailangan kompleto ang ating unit team. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! At kailangan din ng katuwang ng Bongbong Sara Administration sa Senado. Sapagkat upang maisulong ang mga programa, ang mga advokasya ng Bongbong Sara Administration, kinakailangan ng kakampi sa Senado upang maisulong ang mga programa at advokasya. At yan ay ang unit team na senatoriables, ang aking mga kasamang mga senatoriables. Kaya lahat sila ay ating susuportahan at ating iboboto at iluluklok sa Senado upang makastiyak tayo na ang ating gobyerno ay mapasaayos at masunod ang programa ng Bongbong Sara Unit Team. Walang iwanan, kailangan kompleto ang Bongbong Sara Unit Team. Ako ay nakilala ninyo bilang tagapagtanggol ng pamilya ng Marcoses. Tagapagtanggol ni BBM. Sapagkat nakita ko na ang ating minamahal na presidente, Ferdinand Edralin Marcos, ay masyadong niyurakan, masyadong siniraan, masyadong sinira ang kanyang pangalan. Kaya ako ay tumayo upang siya ay ipagtanggol sa national media at upang ipagtanggol sa ating mga kababayan. Ang tanong nila sa akin, ako raw ba ay Ilocano? Dahil ako ay sobrang magtanggol sa ating mga pamilyang Marcoses. Ang akala nila ako ay Ilocano. Hindi po. Ako ay Bisaya, ako ay Ilonggo. Kaya sila ay nagtataka. Pero dahil sa pagmamahal ko kay BBM at sa pamilyang Marcos, kay Presidente Ferdinand Edralin Marcos, na #1 idol ko. Pangalawa lang si BBM, sorry. Pero nakakatiyak ako na si BBM ay magiging presidente natin at siya ay magiging mahusay na pinuno ng ating bayan. Kahit hindi ako Ilocano, alam ko na ako ay inyong aampunin sa inyong mga puso, na ako
ay ampon ninyo na bilang Ilocano rin. Ako ay nagpapasalamat ng husto kay BBM at Inday Sara sa pagkakalinya sa akin, sa pagkakahirang sa akin sa team ng senatoriables. Napakapalad ko sapagkat hindi naman ako government official, hindi ako senador. Ada nang pukaw ijay nga ay Ilocano gaya apay naslawang kayo ay ako. Ada sa bali nga lingwahe awan. No datoy kanarbakan. Ti mayor, ti ama iili tinarbakan. Niya po nagbalin nga gobernador, Congressman Luis Chavit Singson. Manong Christian gina, pero kay awis. Tinaduma-dumapay nga opisyales ket iti sumarado tayo nga presidente ti Pagilian awan makasupyaten apo agururay tayo laganen ti sangkabasit nga panawen aganos tay laeng sagmamano nga bulan laeng may isa nga duwa nga bulan nalpasen apo ti proseson nga mitatapay laeng apo nalpasen agsipod panangagni iti kidaw apo iti kedeng apo haan laeng toy kay lukwan no diget iti intero amin apagilyan ket apo klaro nalawag ti Pukaw da awan sa bali no diket ni apo Ferdinand Bongbong Marcos II ti agbalintong nga presidente. Niya man makayanan ni Apo Bongbong no isumat laeng Apo. Masapol at nakakadwana mapagpalkan na ken sumuporta Apo ti programa na. Dakila po ken nadagsen iti parparikot kasangsangwen no siya sinuman Apo ti tumugaw kas presidente agsipot ta kagbalin iti napasamak iti pandemya ken naduma-duma pa nga parparikot haan laeng toy Pagilian tayo no diget intero amin alubong nariri ti lubong itatta sot kapuna tapnohaan rumiri iti biyag ni Apo Bongbong into no presidente nan masapol adda sumuporta kanya na nga mapagtalkan tried and tested stable firm fair and just a mother who loves her children as she will love you all awan sa bali no diket ni Mayor Inday Sara Duterte. Ikakadwa nga papili Apo ni Apo Roque ni Apo Gadon ken ni Apo Marcoleta adata Apo kailyan ko nga tiga panikitarlak
na imaga malem titunggal may sa kada kayo apo ngawan labas. Agpasalamat aklata apo itinabara kinaimpuswan a pagtanggapyo kada kami toy aldaw haan laeng toy narbakan no di kiti intero iso amin Ilocos Sur. Kaya nagpasalamat ak kaya ni Apo Bongbong kaya ni Mayor Inday Sara ta inagkandak ti Gundaway nga makatulong kanyada nga ingato iti kasasaad iti pagilyan tayo tapno iti kastahan lang mabangaran Apo iti kasasaad tayo para iti agnama no diket para maysa nga narangay ken natibker nga masakbayan. Nasa ukon na po, takayong tuti mo kanya kon. Pasalamat akon, haan yung malipatan, numero 57 apo, iti balota, tapno manayunan pa iti timek ti amyanan sa disenado. Diyos ti agina po, ket hang kung malipatan, dahito'y pagtanggap yung kanya. Diyos ti agina ket na magarabi mananas. Number 57 sa balota, Gilbert Gibo Chidoro. At ang susunod nating kandidato ay isang abogado. Hindi lang abogado, kung hindi isang matapang, may paninindigan at walang inuurungang abogado. Isang tunay na taga-suporta ni Apo BBM at ng pamilyang Marcos. Sino pa ba ang galit sa hindi matatalino? Number 29 sa balota, Attorney Larry Gadon! Magandang hapon o magandang gabi sa inyong lahat na mga taga-Narvacan at lahat ng mga Ilocano dito. Ako ay nabansagan na ako ay tagapagtanggol ng mga Marcos, lalo na ni Presidente Ferdinand Edralin Marcos, sapagkat ako ay naniniwala na siya ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. At napakarami niyang nagawa para sa bayan. At ngayon ay mapapatunayan natin na ang lahat ng mga paninira, lahat ng pagyuyurak sa pangalan ni Presidente Edralin Marcos ay mapapasubalian natin at ating babalatirin sapagkat ngayon ay magkakaroon tayo ng bagong presidente sa katauhan ni Bongbong Marcos. Kailangang suportahan natin si Bongbong Marcos bilang presidente sapagkat kailangan natin ng mahusay, matalino na presidente at higit sa lahat ay tapat ang hangarin na maglingkod sa bayan. Marami tayong suliranin ngayon, marami tayong hinaharap na problema, lalo na ang ating ekonomiya sanhi ng pandemya. Kaya nga kinakailangan ng isang mahusay at malawak ang karanasan sa gobyerno at yan ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. At kinakailangan din ni Bongbong Marcos ng katuwang sa pagpapatakbo ng gobyerno. Dahil napakalawak ng ating suliranin at kailangan ng katuwang na talagang tunay na kakampi at tunay na nagmamahal sa bansang Pilipinas at yan ay walang iba kundi si Inday Sara Duterte. At upang masuportahan ang mga programa ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara Duterte, kinakailangan ng kakampi sa Senado. Kaya kailangan suportahan natin at iboto straight ang lahat ng senatorial candidates ng BBM Sara Unity Team sa pangunguna ni Dante Marcoleta, Gibo Chidoro at asan si Harry Roque? At si Harry Roque at 10 ng aming mga kasamahan. At wag na wag ninyong kakalimutan, number 29 sa balota, Attorney Larry Gadon.
Marami ang nagtataka at nagtatanong sa akin, ako raw ba ay Ilocano sapagkat halos makipagpatayan ako para lang maipagtanggol si Presidente Marcos, ang pamilyang Marcos at lalo na si BBM. Akala nila ako ay isa ring Ilocano. Hindi po, ako ay Bisaya. Kaya lamang naniniwala ako sa kagalingan, sa kabaitan at kagandahang puso ng mga Marcoses. Kaya ako ay talagang nakikipaglaban para sila ay may pagtanggol at upang mailuklok natin sa Malacanang bilang presidente si Bongbong Marcos. Sapagkat kahit hindi ako Ilocano, alam ko na kayo ay aampunin ninyo ako bilang kapatid ninyo na Ilocano sa pagsuporta kay Bongbong Marcos. I love you! At malaki ang pasasalamat ko dahil napakalaking karangalan ang ibinigay sa akin ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara na ako ay napili na maging kalinya ng mga magigiting at mga magagaling na senador. Dahil ako ay isang pribadong tao, hindi ako government official, hindi rin ako naging government official, hindi rin ako artista, mukhang artistahin lang. I-like, i-share. At Ayan. hindi rin ako anak ng isang political clan. Ako ay pribadong tao. Makikita ninyo, wala akong mga giganteng billboard. Mabuti pa nga dito, meron akong streamer, poster na malaki, kahit paano. Wala rin ako mga TV advertisements. Wala rin ako mga nagkalat na isang katerba na poster. Sapagkat bilang Marcos loyalist, alam ko ang aking poster ay nandyan sa inyong mga puso. Ang sabi ni Bongbong Marcos, kailangan magsama-sama tayo upang tayo ay makabangon muli. At sa akin naman, dahil marami akong programa na gustong isulong sa Senado na makapaglilikha ng trabaho na makakalutas sa ating mga pagbabaha at makakalutas sa ating kuryente upang ito ay mapababa ang presyo ng kuryente. Marami akong mga adhikain, marami akong mga legislative agenda na gustong isulong. At yan ay mapapanood ninyo sa aking Facebook, Attorney Larry Gadon at Attorney Larry Gadon 2022. Inaanyayahan ko kayo na buksan ang aking Facebook upang lalo ninyong maunawaan ang aking mga programa na gustong ilahad. At alam ko na ang mga Ilocano matatalino. Dahil kayo ay matatalino, kayo ay pipili, susuporta at boboto ng presidente na matalino, si Bongbong Marcos, at isang matalinong Vice President, si Inday Sara. Dahil kayo, mga Ilocano, ay matatalino, mahuhusay, marunong kumilates, ang mga Ilocano ay hindi. Maraming salamat. Alright, numero 29 sa balota, Attorney Larry Gadon. Thank you so much. Ang susunod po na magsasalita, siya po ay isang Deputy Speaker ng ating Kongreso, representante ng Sagip Party List. May akda ng mga batas para sa libreng tuition fee sa state universities and colleges, libreng irigasyon para sa magsasaka at ang train law. May laban tayo sa kanya, number 43 sa balota, Congressman but soon to be our Senator, Rodante Marcoleta. Makuleta sa Senado, makuleta sa hindi magsiservisyo, malalagot
Naimbag nga rabi, kada tayo amin na po. Ay, sulit dito, Ilocano. Malakas po ang aking loob na humarap sa inyo sa marami pong kadahilanan. Unang-una po, napakarami po ng taong nagmamahal sa inyong lingkod dito sa Ilocos. Narito po ang aking kaibigan, Governor Mayor Chavit Singson. Nandito rin po ang aking pamangkin, Governor Ryan Singson. Ang aking kaibigan, Metro Manila Chairman Benhur Abalos. Nandito po kasama ko ang ilan sa aming mga senatoriables na nagkakaisa ng layunin para paglingkuran ang ating bayan. Ngunit higit sa lahat, malakas po ang aking loob sapagkat ako po ay napasama sa kilusan na pinangungunahan ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Isang kilusan na naglalayon at nagmihikayat sa lahat ng Pilipino ng tunay at ganap na pagkakaisa. Wala na po kasing ibang paraan, walang ibang solusyon na po pwede nating kapitan kapag hindi nagkaisa ang bawat isa sa atin. Alam po natin ang dinadaanan ng ating bansa. Napakahirap po ng pagsubok na dumaan sa kasaysayan ng ating bansa. Tanging pagkakaisa lamang po ng buong Pilipino ang makagagawa upang ibagon ang ating kalagayan ngayon at magkaroon tayo ng mas masagana at mas maaliwalas na bukas. Naalala ko po noong 1965, presidential elections, ang ama ng ating presidential aspirant, Ferdinand Edrelin Marcos. Meron pong pelikula, kung hindi ako nagkakamali, Iginuhit ng Tadhana. Maaring hindi po nyo naalala yun, ngunit ako ay bata pa rin naman ako noon eh. Naalala ko yun. Iginuhit ng tadhana na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang butiing ama ng ating presidential aspirant. Alam po ninyo, sa aking pagsama sa mga rally at mga karaban, sinamahan ko po ang BBM Sara Tandem. Nagumpisa po kami ng karaban sa Quezon City. Sumama rin po ako sa Valenzuela, San Jose del Monte, Mandaluyong, at pagkatapos nagkaroon pa rin po ng isang malaking rally sa Amoranto, Quezon City. Iisa po ang Sara Unity. Lalong-lalo na po ngayong nakita ko ang mga kababayan natin sa Ilocos. Ngayon lamang po ako nakakita, hindi lamang init ng pagtanggap. Nakikita ko po, nagtitilian ng mga tao. Para kung nakikita, nararamdaman sa kanilang puso. Parang magkakaroon ng part 2 ang iginuhit ng tadhana. Mawalang galang na po doon sa mga maaring kumakandidato pa bilang Pangulo at pangalawang Pangulo ng ating bansa. Hindi po ako manghuhula, pero yung nakikita ko po at nararamdaman kahit saan ako magpunta, parang tapos na po ang halalan. Ang tingin ko po, ang mga kalaban ni Bongbong Marcos at Inday Sara, ang mga kalaban ay pupulutin talaga sa kangkungan.
Kaya po ang pakiusap namin, yung kanilang piniling mga senatoriables, nandito po ang ilan sa kanila, Harry Roque, Gibo Teodoro, nandito kanina si Robin Padilla, nandito rin kanina si Larry Gadon, nandito rin po kanina si Mark Villar. Kami po at ang ilang pang mga kasama namin ay pinili nila para makatulong sa kanila, sapagkat nasabi nga namin napakabigat po ang susuungan natin, sapagkat mabigat po ang pandemyang dinaanan ng ating bansa. Kaya nga po kaming lahat ay nakikiusap para makatulong po kami sa susunod na Pangulo at pangalawang Pangulo ng ating bansa. Kami po'y itawid ninyo sa Senado para matulungan namin sila. Ang number ko po sa balota ay 43. Pakitandaan lamang po. 43. Ganito po yata ang sign ng 43. Ano po ang bilang ko sa balota? Mahina po eh. Pakilakas nga. Dante Marcoleta. Madinga sikat ngem agsirbi nga nasiyaat. May Marcoleta, may laban ka, number 43, Harodante Marcoleta. Alright, so eto naman, ang susunod kong tatawagin, siyempre ang nag-iisang napakagwapong governor ng Ilocos Sur, none other than Governor Ryan Luis V. Singson. Thank you, Murphy. Marami na po. Nakaya amin nga inspirasyon ko nga serserbi na imbang nga oras. At yamang kami apo, tikad tayo tatang rabii, tayong pakita yo, iti support tayo, iti BBM Sara ken Unity Team. Datoy apo iti grupo nga tumulong kanya tayo nga mangpadur aspay, iti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Let us welcome the Lakas CMD and Hugpong ng Pagbabago Chairman, my Vice President, Vice Presidente yo, Vice Presidente ti Ilocos Sur, awan sa bali ni Apo Vice President Inday Sara Duterte. Assalamualaikum. Madayaw, maayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyo lahat. Naimbag nga rabii yo amin apo. Sa atin pong Governor Mayor Chavit Singson, Governor Ryan, sa ating Vice Governor, sa ating mga board members, sa ating mga members of the House of Representatives, sa ating mga mayors, vice mayors, councilors, sa ating mga barangay captains, barangay kagawad, at iba't ibang barangay functionaries, sa inyong lahat, mga tiga Ilocos Sur, maraming salamat po sa oras at oportunidad na ibinigay ninyo sa amin na makasama kayo, makilala at makapagbigay ng mensahe sa inyo ngayong araw na ito. Kanina po, galing sa Sinaip, papuntang Vigan, hanggang dito sa Narvacan. Ang dami po sa inyo na nagantay sa init, sa ilalim ng init, at nag-welcome sa amin dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang unity team po ni Bongbong Marcos at Sara Duterte ay meron pong mga kasamang senators. Isa-isa ko pong banggitin ngayong gabi para sa inyong lahat. Una po, si Senator Harry Roque,
Senator Dante Margoleta, Senator Larry Gadon, Senator Mark Villar, Senator Herbert Bautista, Senator Gibo Chidoro, Senator Loren Legarda, Senator Mig Zubiri, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Gringo Honasan, Senator Jinggoy Estrada, at ang panghuli po si Senator Robin Padilla. Bakit po unity team ni Bongbong Marcos at Sara Duterte? Dahil po gusto namin bigyan ng mukha ang kasabihan na in unity there is strength. Gusto po namin na makita ng buong mundo na malakas ang Pilipinas dahil nagkakaisa tayong lahat. Dala-dala ko po ang aking values sa pagtatrabaho doon sa aming syudad ng Davao City, ang turo ng aking mga magulang sa akin na sa aking pagsisilbi o serbisyo, lahat pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap, pare-pareho, lahat Pilipino. Ang amin pong pamilya, merong malaking utang na loob sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta ninyo sa amin. Si Pangulong Duterte po, gusto niyang ipaabot sa inyong lahat na sa pagtatapos ng kanyang termino ngayong Hunyo, nasa puso po niya ang pagpapasalamat sa lahat ng mga Ilocano. May utang na loob ang aming pamilya sa inyong pagmamahal. Ang bayad po ng aming pamilya ay ako at ang aking pangako na meron akong tibay at puso na gagawin ng lahat sa aking trabaho upang tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Ilocos Sur. Diyos ti Agnina, Sukran, daghang salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat para sa ating napakagandang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte. Okay, ngayon, tatawagin ko naman ngayon ang nag-iisang ama ng RA 7171, ang Mr. Universe. Siyempre, nag-iisa din siya, no? Yung lagi natin sinasabihan ng sana all. Eto na, Mayor Luis Chavit Singson! Magandang gabi po sa inyo lahat. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa inyo lahat sa mainit na pagtanggap at pagmamahal na pinakita nyo sa ating dalawang kaibigan. At meron po ako ibabalita sa inyo. Bilang presidente ng mga Mayor's League sa buong bansa, nakaikot na po ako. Nakita ko for the first time ang galaw ng tao. Ngayon lang ako nakakita na ang tao mismo, volunteers ang nangunguna na nagsusuporta sa susunod na presidente natin, si Bongbong Ferdinand Marcos Jr. At ganoon din ang ating kaibigan, si Mayor Inday Sara. Wala nang kaduda-duda sa nakita ko. Nauna po yung mga volunteers, sumunod na lang po yung mga local officials. At nagpapasalamat din ako sa lahat ng local officials na pagsuporta sa kanila. At sa lahat sa inyo dito, alam ko mayroong mga ibang bayan
na may konting hindi pa kakaintindihan pa. Pero including my town Narvacan, nakisama na lahat na nakisama sila sa pagsuporta. Lahat, walang exception, sumama lahat na nagsusuporta ngayon sa susunod na Presidente, Vice President ng Republika ng Pilipinas, walang iba kundi si Bongbong Marcos at Inday Sara. Hindi ko na po patatagalin, ipakikilala ko po sa inyo. Ang susunod na Presidente ng Pilipinas, walang iba, meron pa ako, baka nakalimutan ko. Lahat meron lang party list eh. Ay, wag natin kalimutan, susuporta rin ito. Party list na ako, Ilocano ako. 131. Yan ang tutulong, ako, Ilocano ako, para sa Pilipino. Malaking tulong din sa atin, at hindi lang Ilocano, para sa ating bansa. Ako, Ilocano ako, party list 131. Baka makalimutan nyo. Ngayon, isa pa ang hihingi ko sa inyo lahat. Kung anong pagmamahal na binibigay natin sa ating maging presidente, si BBM, sana po, hihingi ko po sa inyo lahat na ganon din ang pagmamahal na ibibigay natin kay Mayor Inday Sara, dahil nakakaya kung hindi natin kailangan pantay sila ng boto, kailangan hindi sila makakalayo. Nakakaya po kung malayo ang agwat nila. At sa gagawin natin yan, etong unity is very hard to achieve real progress kung walang unity ang ating bansa. For the first time, dahil dyan, ginaya natin ang programa nila na pagkakaisa, at dahil dyan, for the first time in the history of politics, ngayon lang tayo makakaroon ng majority president. Nakita ko na po, wala nang ibang maging susunod na presidente kung hindi si BBM President Bongbong Marcos. Amen. Salamat ako sa aking manong natin na. Ayan, share na natin sabay-sabay, please. Yan, para mamarami mga panood. Ano ba, Governor Mayor? Grabe nagtayuan ng mga tao dito. Basta ang ama ng lalawigan ng Ilocos Sur ng napakatagal at napakita na isa sa pinaka-sikat na leader hindi lamang sa Ilocandia kung hindi sa buong Pilipinas, Manong Chavit Singson. Kasama din po natin ang kasalukuyan ama ng lalawigan ng Ilocos Sur, Apo Gobernador Ryan Singson. At sa inyo pong lahat, Apong mayores, opisyales, kay gagayin, kay kakabsat. Unang-una, kailangan ko pong magpasalamat sa inyong lahat, hindi lamang dito sa mga taga-Narvacan, kung hindi sa lahat ng sumalubong po sa amin. Nagsimula kami kaninang umaga sa Sinait at dahan-dahan kaming pababa hanggang nandito ngayon kami sa Narvacan. Kailangan ko pong pasalamatan kayong lahat sa napakainit na salubong na ibinigay niyo sa amin ni Inday Sara. Kahapon po ay nasa Ilocos Norte naman kami at doon kami nagkaraban at doon kami nagmotorcade. At ang
aking ibinalita sa ating mga kababayan doon at yan din ang aking ibabalita sa inyo ngayon. Ang aming mensahe ni Inday Sara ng pagkakaisa. Dahil po, ako po bilang presidential candidate ay naging napakapalad, napakaswerte ko po. Dahil kapag tinitignan ko lahat ng ibang vice presidential candidate, ay ako'y nagpapasalamat na naging mapalad ako na ang naging partner ko, ang naging kasama ko sa pagtakbo bilang presidente na kasabay ko bilang vice-presidente ay ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang at bukod sa lahat ay napakalalim ang panindigan sa pagmamahal sa Pilipinas, sa pagkakapaniwala niya sa pagkakaisa ng sambayanang Pilipino, si Mayor Inday Sara Duterte. Kami po ay nagkasama at nag-uusap po kami bago po kami nagkaintindihan na kami ay magiging unity. At sabi nga namin, bakit nga naging unity ang Marcos at saka Duterte? Dahil ang aming pag-uusap naging maliwanag sa amin na dito sa Pilipinas ngayon ay nasa loob pa tayo ng krisis ng pandemya at kahit na dahan-dahan na tayong lumalabas sa krisis ng pandemya, ngayon naman ay kailangan nating harapin ang krisis na ekonomiya na dala rin ng pandemya. Kaya naman po, sabi namin ang dami namin kailangan gawin. Kailangan natin ayusin at tulungan yung mga maliliit na negosyante para magkaroon uli ng trabaho. Kailangan natin pagandahin uli ang sektor ng agrikultura para naman ay sapat ang ating pagkain na nakita natin nung dumating ang pandemya ay biglang nagkulang dahil masyado tayong umaasa sa pag-importasyon. Kailangan natin buhayin ang tourism industry para magkatrabaho ulit ang tao at magkapera ulit. Kailangan natin ayusin ang ating internet, kailangan natin ituloy ang infrastructure development, kailangan natin tignan ang ang problema sa kuryente na napakataas ang presyo. Lahat po ito, lahat yung pagsasama ng pamahalaan at saka ng pribadong sektor, lahat po ito ay kailangan gawin. At alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit maliwanag sa kanyang pag-iisip ang mga pangangailangan at desidido siya na gagawing lahat, ay siya ay isang tao lamang. Ganyan po ang sitwasyon na hinaharap natin ngayon dahil sa pandemya. Kahit na po ang pamahalaan, ang buong pamahalaan ng Pilipinas, hindi po kaya kung nag-iisa lang na ayusin lahat ng problema na hinaharap natin. Yung mga yayaman na korporasyon, kung sila lamang ang inaasahan natin, hindi po natin masasabi na kakayanin nila na ayusin lahat ng problema. Ngunit, sa aking nakikita, dahil sa pag-aaral natin ng kasaysayan ng Pilipinas, maliwanag na lahat ng hamon, lahat ng krisis, lahat ng sakuna na dumating sa Pilipinas ay naharap natin at tayo'y nakaraos dahil ang mga Pilipino ay nagkaisa. Kaya po ito ay ang naging adhikain ng unity ng Marcos at saka Duterte. At yan na rin, ang tambalang Marcos at saka Duterte ay ang pinakamagandang simbolo ng pagkakaisa. Dahil po naman, ako po, Marcos ako, tiga rito ako sa Norte. At si Inday Sara naman ay Duterte, tiga Davao, tiga Mindanao. Kung ang dalawang tao na kagaya namin, na nanggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas, ay kayang magsama para sa ikabubuti ng ating mga kababayan, ay siguro naman mahikayat natin ang lahat ng Pilipino para magsama para sa ikabubuti ng buhay ng bawat mamamayan Pilipino.
nararamdaman po namin, Inday Sara, nang nagsimula kami na umikot at kausapin ang ating mga kababayan at isinisigaw ang aming adhikain, ang aming mensahe ng pagkakaisa, ay nakikita namin na maganda naman ang pagtanggap ng mensahe ng pagkakaisa ng ating mga kababayan. At itong pagtanggap nila ay sinabi ko naman, hindi naman siguro kataka-taka. Dahil ang Pilipino naman ay mabait, mapagmahal. Ang katangian ng Pilipino na ating laging ipinagmamalaki sa buong mundo ang ating pagkamakabayanihan. Hindi po naman tayo mga Pilipino, hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Hindi naman tayo palaaway. Naghahanap lang ng disenteng buhay para tayo ay may pakain ang ating mga pamilya, para ipag-aral ang ating mga anak, at magkaroon ng kaunting pag-asa na ang ating hinaharap na kinabukasan ay magiging mas maganda, magiging mas maliwanag kaysa sa nangyari sa nakaraang 2 taon. At ang aking sinasabi ay hindi lamang na tayo ay babalik sa ekonomiya at sa sitwasyon kung nasaan tayo bago dumating ang pandemya. Ang aming iniisip ay masiglahin ang ating ekonomiya, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, pasikatin muli ang Pilipinas para naman mas sikat pa tayo kaysa sa nagsimula at tayo ay makapagmalaki muli sa buong mundo. Kayanin natin muli na humarap sa buong mundo at isigaw na kami, eto kaming mga Pilipino, nakita ninyo kami ay nagtutulungan, kami nagkakaisa, kami nagsasama-sama, kami kapit-bisig na humarap sa kahit na anong hamon upang maisigaw natin, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Magandang pag-asa ang sagot na aming naririnig sa taong bayan, kagaya ng naririnig namin sa inyo ngayong gabi nito. Na ang sagot na nagsimula na parang bulong lamang, na halos hindi marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, yung bulong na yan ay naririnig na natin palakas ng palakas hanggat na marinig natin ang boses ng Pilipino, ang tinig ng ating kababayan. Hanggang ngayon ay yung aming adhikain lamang ay dahang-dahang nararamdaman na naging kilusan na, isang kilusan ng pagkakaisa, isang kilusan ng buong Pilipinas na ang ating ipinaglalaban, ang ating layunin ay ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. At yung tinig ng ating mga kababayan, ng tinig ng Pilipino ay naging sigaw na. At ang sigaw na ating naririnig, ako rin, kasama ako sa kilusan ng pagkakaisa. Ako rin, kasama ako sa pagkilos ng kaunlaran. Ako rin ay mapagmahal sa aking kapwa Pilipino. Ako ay Pilipino, mahal ko ang aking bansang Pilipinas. Sa palagay ko, Inday, kapag nasa sigaw na dito, official na, ikaw ay adopted na Ilocano.
dahil siya ay tumindig at handa kaagad. Si Inday Sara ay tumindig at handa kaagad ay sinabi, dito tayo magsisimula itong pagkakaisa na ating ipinaglalaban. Dito po tayo magsisimula dahil ito lang ang sa ating paniniwala, sa ating tapat na paniniwala. Itong pagkakaisa ay ang unang hakbang upang tayo muli ay makabalik sa mas magandang Mga kabayan, share na natin ating live at follow na rin ang ating FB page. Kung hindi ka lapisan sa inyo, pa-follow na rin ang ating YouTube channel. Wala na, magbigti na kayo. Masabi natin, May nanalo na. po ang mga pangkaraniwan na mamamayan. Robin Padilla dito, Meron na naman, Inday Sara. meron na naman pera sa bulsa, pambayad ng mga pangangailangan. At maganda ang buhay na may dudulot sa kanilang pamilya. At bukod sa lahat, ay mabigyan ng bawat Pilipino ng pag-asa na ang kinabukasan niya ay magiging mas maganda kaysa sa kanakaraan. Yan po ang ating hangarin. Yan po ang ating pangarap para sa ating mga kababayan, para sa ating minamahal na bansa. Kaya po, dito po, ngayong araw na ito, dito sa bayan ng Narbacan, dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, alalahanin niyo po, dito nagsimula ang kilusan ng pagkakaisa dito sa Ilocos Sur, dito sa Narbacan. At wag po natin titigilan, wag po tayong hihinto hanggang tayo ay magtagumpay. Hindi ko pinag-uusapan lamang ang tagumpay ng halalan sa darating na Mayo, kung hindi ang ating tunay na tagumpay na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino muli. At kapag ito ay dahan-dahang makakamtan natin, ito po makikita po natin ang magiging paraan, ang magiging unang hakbang na tayo ay sama-samang babangon ulit. Maraming salamat po. Mas Ferdinand, Agbiag Tinambakan, Agbiag Ilocos Sur, mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Once again, ang ating Presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ngayon, tawagin natin ang ating Secretaries kasama pinakamalunang ng ating kilusan upang natin na siya magsusulong sa karapatan ng ating mga kasamang Muslim. Number 49 sa balota, Robin Padilla. Okay, so ayan. Groupie naman po tayo, harap po tayo dito. Okay, tawagin naman natin si Congressman Eric and Congressman Christine kasama sa ating photo op. Isigaw po natin, Bongbong Sara! Lakas! Thank you so much. Sigaw natin, Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara!
Alright mga babae, share nyo na lang. Live natin, grabe. 1.3 tayo. Bam Bam Sara! Bam Bam Sara! Ito, wala na, tapos na. Wala na.